kung sino man ang mga namumulitika dyan, timahaw ni Tia Termino, bago ka mo naman. Kasi may mga protocol tayo na sinusunod. Dapat naman igalang natin yung presidente natin. Kasi umiyak nga ako nun. Bakit? Sugadit na yan ang ito. Maupermat pala tapos binroro ba? Napapayak talaga ako. Sa galakin ni sa Manlon. Ano po masabi ninyo at pupunta ang Pangulo dito ngayong araw? Sobrang excited. Gawa ng Tagalite siya. Suportado kami lahat dito. Kahit hindi nakakain, okay lang. Basta nandito siya ngayon. Paninira nila, baliwala lang sa amin. Basta importante, kami ay sumusuport na kay Bongbong. Ano po masabi nyo na pumunta ngayon ang Pangulo dito sa Tacloban? Para kami masiyahan, makakita kami sa kanya, gano'n. Makita namin siya. Talagang mahal nyo ang mga Marcos dito? Siyempre. Kasi sir, ang pagkakaalam ko, si First Lady Imelda Romualdez Marcos ay taga rito. Ito yun. Yes sir. So ano pong masabi nyo sa Pangulo? Okay naman. Wala naman kaming problema. Masabi po ba natin sir na full support ang mga taga-Tacloban kay Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre. Suportado namin siya. Kaming lahat. Ewan ko yung iba. Pag Tacloban sir, Marcos talaga. Oo. Siyempre. Nanay, pabor po ba kayo sa pagkakaresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte? Bakit po? Parang masagot niya yung mga problema niya. Doon sa issue ng pag-aaresto kay dating Pangulong Duterte, isinisisi po kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat wag naman si Bongbong Marcos dahil wala naman siyang kasalanan. Ibang bansa naman yun ang nag-ano sa kanya. Nasa inyong harapan, Tacloban, 12 alyansa. Kasama si Andrew E. 12! 12! God bless Tacloban, this is Andrew E. Peace and we out! Maraming salamat po, Andrew E. At ngayon para po ipakilala ang ating panauhing pagtangal. Mga kababayan, Leyte 1st District Representative at Speaker of the People, Congressman Ferdinand Martin G. Romualdez. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa inyong napakainit na salubong na ibinigay sa grupo natin na alyansa ating mga kandidato para sa Senado
na nandito ngayon sa inyo kasama sa Tacloban. Maraming salamat at kami po ay nandito upang ipakilala sa inyo at ipagmalaki sa inyo ang mga kandidato ng alyansa na para sa Senado sa darating na halalan itong Mayo. Alam niyo po, ako naman, napakadali po ng aking naging trabaho dahil po napakadali po na ipakilala ang ating mga membro ng Senate ticket ng alyansa upang po dahil po naman kung titignan po ninyo ay talaga naman sila ang pinakakilalang, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamasipag at pinakamahabang karanasan na tumutulong na tinaya ang kanilang mga buhay para sa serbisyo publiko. Ito po ang naging alyansa. Bakit po naging alyansa ang tawag sa amin? Kung maalala po ninyo, ang mga eleksyon, mga kampanya, kapag naglalabasan po yung mga kandidato, kadalasan po pare-pareho yung suot na t-shirt, parehong kulay lahat. Ngunit kami ay naiba. Naiba dahil kami ay iba't ibang partido ang pinanggalingan. Ngunit dahil sa aming panindigan, na dapat na kung talaga tayo ay tapat na magserbisyo sa publiko, dapat tayo ay lahat na nagtutulungan, dapat lahat tayo ay magkaisa, dapat lahat tayo iniisip lamang ang kapakanan ng taong bayan at kung paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang grupong alyansa na nasa harap po ninyo ngayon. Napakapalad ko po dahil iniisip ko po bilang Pangulo ay kailangan po natin ang mga tulong ng ating mga senador. Lahat po ng ating gagawin, lahat pa ng ating mga programa, mga project, lahat po ng aming binibigay na tulong sa taong bayan ay kailangan po natin na ang mga senador ay nandyan kasama natin upang maging mabilis ang pag-deliver ng serbisyo na para sa taong bayan. Kaya naman po, nakita naman po ninyo, may kaunti tayong video na nakita ninyo yung mga ibang malalaking proyekto at malaking programa na ginagawa natin at nating nabuo na sa nakaraang 2 taon. Yan po ay simula pa lang. Tutuloy-tuloy pa natin yan, palalawakin pa natin yan at kailangan ko po na meron tayong mga kasama, meron tayong mga kakampi sa Senado. Ito na po ang tutulong sa atin sa Senado pagkatapos nyong ihalal sila bilang senador sa Mayo ng eleksyon natin. Good morning, ma'am. May we get a confirmation from Palace if nangako po talaga si President Marcos kay Senator Bato na hindi siya gagalawin ng ICC? Wala po kami napag-usapan kung personal po niya itong sinabi. Sa ating pong pagkakaalam, ang sinabi po niya ay wala po at wala pong jurisdiction ang ICC at hindi po makikialam, hindi makikipag-cooperate ang administrasyon sa ICC. Pero never po naman niyang nabanggit na hindi po tayo makikipagtulungan sa Interpol. Next question, Tristan Odalo, Newswatch. Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, former President Duterte is set to appear sa ICC tonight. Siguro po, could you enlighten us on ano po bang extent ng government assistance na maaaring ibigay kay former President Duterte throughout this proceedings po? Wala po kasi tayong jurisdiction sa anumang gagawin po ng ICC. Sa kanilang mga procedures, wala pong jurisdiction. At after natin dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Pero, base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na
ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Okay, pero lahat po ng mga gastusin, like for example, for legal counsel and all, private capacity na po yun ni former president. Sa kanya dapat manggaling yun. Opo, kahit nga po sa mga complainants, hindi rin po yan talaga sagot ng gobyerno dahil may kanya-kanya po silang mga abogado at sabi nga po natin, wala po tayong responsibilidad or wala tayong hand over the ICC proceedings. Last question na lang po, Yusek. Si former Senator Trillanes, sinabi niya po in one of his interviews na there could be a seize order coming from the ICC sa mga Duterte assets while the trial or the investigation is ongoing. If maglabas po ang ICC ng ganong klaseng order to freeze the assets of the former president, will the government comply on that particular order? Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po'y magkukomply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Okay, next question po. Eden Santos, Net 25. Yes, good morning po. Sabi po, the Office of the President said it paid for the private jet that brought former President Rodrigo Duterte to The Hague or The Hague. Paano ba bigkasin yun? The Hague. Baby, do you confirm po itong statement na to na ang Office of the President ang gumastos po dun sa pag-fly kay former President Duterte using a private, is it a jet plane or yung pong ginamit last na? Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po. Ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Magkano po yung kung meron na tayong estimate na ginastos dun sa pag-travel po kaya FPRRD? Wala po tayong kompletong detalye about that. At maaari po siguro ay hindi ko agad masasabi kung meron man po dahil meron pong kaugnayan ito sa isang pribadong korporasyon. Yesterday po, medyo hindi kasi ako nakadalo dun sa briefing. Naikwento po nung ating mga officer from the PNP, CIDG, na yung ginawa pong pag-aresto kay FPRRD, yung naging attitude po nung mga pamilya na nagwala, parang gano'n, nagsisigaw, nagmura. Yung po bang ganong attitude, ay is it normal or sa tingin nyo hindi po? Normal lang sumigaw at magmura? Pamilya po yun Hindi po natin mawawala na gano'n na maging damdamin. Pero since ito naman po ay matagal nang pinag-uusapan at aminado naman po ang dating Pangulong Duterte na may kaso naman po sa ICC. At nabanggit nga rin po niya sa kanyang talumpati sa Hong Kong na meron siya nadidinig na warrant of arrest. Pati nga po si Senator Bato, inamin niya na mayroon. Kaya hindi siya sumama sa Hong Kong. So, normal ang magkaroon ng ganong klaseng damdamin. Pero siguro dapat malaman din po natin lahat kung hanggang saan yung hangganan. Kung hanggang kailan pwedeng mag-react sa kapulisan. Kung ginagawa ang tama, nandoon ang mga dokumento, tingin ko dapat sumunod din tayo po sa batas. Iba po kasing sitwasyon na hinuli ka, pero wala kang ginawa, hindi ka caught in the act, or walang warrant of arrest. Pero dito po lahat ay naipakita. May warrant of arrest, nandiyan po ang Interpol. So siguro mas maganda po kung naging kalmado rin ang mga kamag-anak po ni dating Pangulong Duterte. So you're saying, sinasabi niyo po ba yan dahil based on your own experience din po dun sa nangyari sa kliyente ninyo? Parang sort of ganon. Okay, sasagutin kita dyan. Unang-una, nalaman niyo ba kung ano yung totoong kwento? Yung aking kliyente, this is so too personal na pag-usapan dito, but I will explain. Yung ating naging kliyente doon, hinuli
Again, uulitin ko, di ko po alam kung nandito kayo nun. Hinuli ng walang warrant of arrest, walang kaso, at hindi man lang sinabihan yung kliyente ko ng nature of the case. Ang sabi, confidential. What should the counsel react? And how would the counsel react on that? This situation of the former President Duterte, it's different from the case that I handled. There were violations committed by the police officers during that time, that's 2015. But in this case, all the documents, all the legalities, nobody can question that. Except maybe if they can use that for as a defense in their case. Thank you. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Ma'am, follow-up lang dun kay Senator Bato. Ano po yung nakikita natin na scenario once na nirelease na rin yung arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa? Pareho din po ba yung assistance na ibibigay ng government? Sa Interpol? Pareho pa rin po. Hindi po kasi tayo pwedeng mamili. Kung ito po ay ginawa po at nakipag-coordinate, makipagtulungan tayo sa Interpol dahil ang dating Pangulo po ang subject po ng warrant of arrest, hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Pero what will happen po? Kasi I understand Senator Bato de la Rosa has already talked to Senate President Jesus Cordero and he asked for the protection of the Senate. So paano pong magiging senaryo doon kung may kausap siya sa Senado? Hindi ko po alam kung ano magiging sagot ni Senate President patungkol dyan, hanggang saan yung protection na kanya maibibigay. Kung may warrant of arrest, abogado naman po si Senate President. Alam naman po niya kung ito'y valid at pwede niya po na ikumpirma kung valid ang warrant of arrest. Hindi naman po niya siguro ikakalong at itatago ang masasabing suspect sa isang international criminal court. Last na lang po. Yesterday, Senator Bato de la Rosa mentioned that clearly it was a demolition job against him. Pero parang nag-benefit pa siya dun sa demolition job kasi tumaas daw yung kanyang survey sa Pulse Asia. Your reaction on that? Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisampa po yata to, kung di ako nagkakamali, taong 2017. Matagal na nga po eh. Dapat noon pa po. Di ba kung ito po ay hindi po nag-withdraw, at alam naman po natin ang dahilan kung bakit nag-withdraw ang dating Pangulong Duterte dito sa Rome Statute. Siguro po, pag-usapan din po natin yung mga di umanong biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon ang atensyon ng tao. Hindi napapansin sa ngayon ano ang naranasan ng mga biktima. Ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ng kanilang mga kamag-anak na naging di umanong biktima ng EJK. Bakit ngayon ang mga Pilipino hindi na nakikita yung mga namatay? Bakit na pagtutuunan natin ng pansin yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay? Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Sana po ang ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Sorry, how far are we from achieving justice for those victims? Doon po sa ICC? EJK. Ng EJK. Sa ngayon po, alam ko po may mga naka-pending po na complaints. Pero ayun nga po, kay SOJ Rimulya, yung mga complaints naman po, kung di ako nagkakamali, yung complaints po sa ICC, ay hindi naman po yan itatouch. So most probably, para hindi po magkaroon ng overlapping ng cases at para hindi masabi namin magkaroon ng double jeopardy in the future. So, tignan po natin at tatanungin ko po rin si SOJ patungkol sa mga pending cases patungkol po dyan. Next question, Annalisa Berano, Bomboradio.
Yusek, good morning. Kahapon po itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines and PNP na walang sundalo, pulis ang nag-resign sa service bilang suporta kay dating Pangulo. Alam po ba ito ni Presidente at ano po ang kanyang reaksyon? Sa tingin niyo po ba ano ang motibo ng mga nagpapakalat nito at saan po ito nanggaling? Thank you. Marami po nagpapakalat ng iba't ibang kwento na wala pong katotohanan. Sa ating pong paningin, ang pagkakalat po ng mga gintong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Pero tandaan po natin, sabi nga po natin, ang mga taong bayan, sana po imulat nyo ang inyong mga mata. Tingnan nyo po kung ano ba talaga yung katotohanan. Muli, wag natin iwan yung issue ng extrajudicial killings. Meron pong mga namatay. Meron pong mga nagrereklamo. At ang mga nagrereklamong ito ay noong papun 2017. Hindi po ito sa panahon ni Pangulong Marcos. Okay. Sa mga nag-resign, wala pong katotohanan. Ayon po kay General Fajardo, wala pong katotohanan na may nag-resign. Kung ito man po ay may kaugnayan sa pag-surrender ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC through the Interpol, wala pong nagre-resign ayon po kay General Fajardo. Kung wala pong nagre-resign, mas maganda po, di masaya po siya. Thank you, ma'am. Next wala po, loyalty check, wala po. Dahil kampante po ang Pangulo na ang ginawa po naman ng administrasyon ay naaayon sa batas. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, magandang tanghali. Kaugnay ito nung sinasabi ni Senator Bato that he feels betrayed to the max. Those were his words. Na nangyari po ito sa kabila ng pagsigurong personal sa kanya ng Pangulo na hindi siya gagalawin ng ICC. May lumutang din pong allegedly a letter to the Vice President Sara, assuring her of the same thing, that the government will not cooperate in any way, shape, or form with the ICC, and that the President will always protect the sovereignty of the country at all times. Is there such a letter? Wala po. Nag-meeting po kami kanina ni Pangulo, kasama po ako sa meeting kanina. Hindi po namin napag-usapan kung may letter. So, kung patungkol naman po kay Senator Bato, unang-una po, ulitin natin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng special treatment. Ang betrayal po sa isang tao, kung siya naman po ay naaakusahan, hindi po ito masasabing isang issue. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno, ay hindi nagbe-betray sa batas. Hindi siya nagbe-betray kung anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbe-betray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, nakasama po, kung kailangan managot, dapat managot. Sabi naman po nila, sila naman po ay walang kasalanan. Hindi po ba't napakabilis naman nilang madidepensahan ang kanilang sarili at mapapabilis siguro ang pagtapos ng proceeding sa ICC kung sila mismo ang magdidepensa sa kanilang sarili dahil wala silang kinalaman ayon sa kanila. Ang tawag po ni Senator Bato sa katwiran ng gobyerno that we are cooperating with the Interpol and not with the ICC ay flimsy. Because the President allowed it. That's why it happened. Ganun po ang kanilang katwiran, nakikitang katwiran. Maaasahan po talaga natin yan sa kanila. Dahil sila po yung naging concerned parties dito. Maaasahan po natin ang ganyan damdamin. Pero hindi po niya pwedeng diktahan kung ano po ang ikikilos ng administrasyon. Lalong-lalo na po kung ito naman po ay mayroong patungkol sa ating commitment sa Interpol. Next question, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Just concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po
she's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Next question, Tuesday New, DZWB. Good morning po, Yusek. Patuloy po yung pagkikilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita po ito kahapon sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Paano po ninyo sila pakakalmahin para hindi po ito matuloy sa tinatawag na full-blown people power? Okay. Sa ngayon po, sabi nga natin, yung mga nakikisimpatya po sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yan. Hindi po yan pipigilan. Karapatan po nila na malungkot, magdalamhati para kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po tayong nakikita na maaaring makaalarma po sa administrasyon. Kapag po dumating na po yun, sa puntong iyon, at puro po kasinungalingan na talaga ang kanilang mga sinasabi at ito'y nakakaalarma na po sa maaaring epekto sa taong bayan, doon po kikilos ang gobyerno. Ma'am, follow up lang. Anong klaseng pagkilos na gagawin ng gobyerno kung sakali, ma'am? Kung ito naman po ay dumadami at puro po mga fake, ayoko na pambanggitin ng fake news, puro kasinungalingan ang mga pinapangalandakan, especially sa social media, hindi po pwedeng tulugan ng administrasyon ito. Sa ngayon po, pinapahintulutan po natin, allowed naman po ito, just to express the rights. They have to exercise that right of freedom of expression. Pero kung susobra po, of course, magkakaroon po tayo ng plano kung paano po ito masasawata para po ito ay para sa gobyerno, para sa taong bayan. Kapag ka po kasi nagkaroon ng demolition, or destabilization, hindi po pwedeng tulugan ng gobyerno to. Lalo po na ang gobyerno naman ay sumusunod lamang sa batas. Gumagawa lamang ng kanilang tungkulin. Ganun po. Last, ma'am, ano ang extent o ano po ang triggering factor para umaksyon na yung gobyerno sa ano yung hangganan na inaantay para sabihin na, oops, tama na yan, pigilan na natin yan? As of now, napaka-hypothetical ng question. Titignan po natin kung paano. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Other matters lang po. Nakarating na po ba kay President yung ulat po na may mga resident ho ng Palawan na na-detained sa China na alleged spy daw po? Parang wala pa po. So far, aalamin po natin kung meron pong ganyang pag-uulat. Wala pa po kami natanggap. Hindi po nabanggit sa amin kanina. So, tingnan po natin. Baka po kung anumang pag-uulat yan ay kailangan pag-usapan agad. Thank you po. Okay po. Christian Yosores, Radyo 630. Good morning po, Yusek. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po. Natunto na po ba ng Palace kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng palasyo? Nakita po namin sa reaction ni FL, ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo. Hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya sa meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, sana nga po magmulat ang mga tao. Yung mga taong nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nanggagaling mismo sa mainstream at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Pero wala na pong planong magsampa pa po ng reklamo? Hindi po ganun ang ugali ni First Lady. On another topic lang, ma'am. Binigyan po ng 24 hours ng Supreme Court yung mga respondents para sumagot doon sa petition for a writ of habeas corpus na mga anak ni dating Pangulong Duterte. And one of the respondents po is the Executive Department through E.S. Bersamin. Would you know, ma'am, kung natanggap na po ni E.S. yung notice ng SC and kung sumagot na po? Wala pa pong pagsagot. Ang alam ko po ay magkakaroon po sila, tire-represent po sila ng government lawyers. So tignan na naman po natin ang susunod na hakbang. Thank you, ma'am. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas,
His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Naghihintay ang bukas sa pagsikat ng umaga. Sumisipol ang tunong sa pinulang hatid ay pag-asa. Kapit-bisig nating harapin ang hamon ng Sa kasalukuyan po ay binibisita ng ating mahal na Pangulo ang iba't ibang tindahan na nakibahagi sa aong 10 sellers ang nakibang. Dito, aaring makabili ng ang ating mga kababayan ng iba't ibang basic commodities tulad ng bigas na mabibili lamang. alay. Sa lupang iyong itinanim, masaganang bukas ang aani ay bibigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na bukas. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlad ay bibigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlad ay bibigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na kadiwa ng Pangulo, ang kaunlad ay bibigyang ganap sa maunlad na bukas. Naghihintay ang bukas sa pagsikat ng umaga. Sumisipol ang tunong sa pinulang hatid ay pag-asa. Kapit-bisig nating harapin ang hamon ng bukas. Sa puntong ito, ang ating mahal na Pangulo ay kasalukuyang umiikot sa mga employers' booths upang kamustahin ang ating mga job seekers. Kadiwa ng Ngayon po ay kasalukuyang iniikot ng ating mahal na Pangulo ang mga medical booths na nag-aalok ng libreng medical consultations para sa ating mga kababayan. Ngayon naman po ay binibisita ng ating mahal na Pangulo ang mga DSWD booths.
Mga binibini, ginang at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Damo salamat. Maupay nga kulog, Santa Rita, maupay nga kulog. Andito lang po kami. Sinama ko po ang ating iba't ibang cabinet secretary. Andito rin po ang ating mga liderato sa local government. At kami po, ay ito yung aming pong ginagawa. Hindi lamang dito sa inyo, hindi lang dito sa Samar, kung hindi sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At ganyan po ang aming ginagawa. Pagka maglalagay kami ng job fair, meron medical mission. Yung job fair po, para yan, yung pinakamahirap na gawin ay ang mag-match ng trabaho. Ibig sabihin, bagay yung trabaho, lahat, at sila'y tumutulong sa atin, at sila po ay naghahanap ng manggagawa. Hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na sa mga iba't ibang trabaho sa abroad. Para po ay kung kakayanin po, ay yan po ang kailangan natin gawin para mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na mapaganda naman ng kanilang mga buhay. Ang Kadiwa Center, Kadiwa ng Pangulo, at yan po ang aming pamamagitan. That is the way na makapagbigay kami, makapagbigay doon sa mga lalo na sa lahat ng pinakanangangailangan. At kailangan na pinakanangangailangan ay mabigyan ng kaunting ginawa dahil may mas mura na bilihin. Meron na tayo. Ang bigas po sa Kadiwa ay 29 pesos na lang. Pababa na rin po na pababa. Habang tatagal ang panahon po, ang Kadiwa, hindi lamang sa mga mahihirap, kung hindi, gagawin na natin Kadiwa for all. Ibig sabihin, kung ano yung presyo dati sa Kadiwa, yan na rin ang gagawin natin presyo. Pero dahan-dahan lang po, dahan-dahan natin binababa dahil ibinabago po natin lahat ang buong sistema. Kaya naman po, asahan po ninyo, habang naayos sa mga sistema, naglalagay po tayo para sa agrikultura, pinapaganda natin, naglalagay po tayo lahat ng mga makinarya para tulungan ang ating mga magsasaka. Nagbibigay po tayo ng traktor, naglalagay po tayo ng mga drying, naglalagay po tayo ng mga panggiling, mga milling machine, kung saan-saan po sa buong Pilipinas. Para naman, ang kikitain galing sa palay at sa bigas ay maiiwan sa magsasaka. Hindi mapupunta doon sa mga malalaking supermarket. Dito na may iwan ng perang yan. Ang tinatawag na value added. Kasi bawat pagproseso niyan, mas magiging mahalaga. Yung halaga na yun ay maiiwan dito sa atin. Kaya yan ang aming ginagawa sa agrikultura. At siyempre, lagi naman sigurong kailangan, lalo na ngayon, na marami tayong naririnig, lalagay po tayo ng medical mission, clinic, iba't ibang ospital, ngunit nag-volunteer sila dito ngayong araw para tulungan kayong lahat. Yan po ang aming ginagawa at meron din po tayong livelihood program. Yung hindi naman nag-a-apply ng trabaho, ay meron tayong DOLE supported na livelihood program. Ito ay lalong-lalo na para sa mga manggagawa natin na nawalan ng trabaho ay naghahanap ng hanap buhay. Habang sila ipapasok ulit sa ibang trabaho, ay meron silang konting livelihood, meron silang konting pagkikitaan. Susuportahan po yan ng DOLE. At yan po, at napakaganda na makita na very successful itong ating mga ginagawa na ganito. Ipapasalamat siyempre tayo sa ating mga local officials dahil po
ay kahit na anong gawin namin sa national, pag hindi maganda ang coordination sa ating mga local officials sa LGU, ay hindi siguro hindi ganito kasing ganda ang magiging programa natin. O ito na po, meron na tayong nakita na dito sa harap, nakasuot po ng hats. Magpakita niyo yung t-shirt niyo. O yan. Ang ibig sabihin ng hats, hired on the spot. Ibig sabihin na nga doon sa pag-apply nila ngayon, meron na silang nakuhang pwesto. Very good. Congratulations. Sana lahat po ay sisikapin namin na lahat po ng naghahanap ng lahat po na naghahanap ng trabaho ay kahit papano ay bibigyan natin ng pagkakataon upang makapaghanap buhay ng disente at ng mabuti para sa kanilang mga pamilya. Kaya naman po nandito ako upang matignan at ma-inspeksyonan lahat mo ng pangyayari, lahat ng nagagawa dito. Mukha naman maayos, very well attended, very well organized. Doon pala nakalimutan ko, doon sa labas, meron pa yung lab na laboratorio na truck. Yan po ay galing naman kay First Lady. Yan ang project niya, yung Lab for All. Ang Lab for All ay programa niya, project niya, na mabibigyan ng ganyang klaseng truck ang bawat probinsya sa buong Pilipinas. Ngunit, dahil siguro, meron bumubulong sa kanya, bago siya matulog, inuna na niya ang mga waray-waray. Kaya nandun na yung mga ating andun na yung ating mga truck. Kaya naman po, gamitin niyo po lahat po ito na mga pagkakataon upang makahanap ng trabaho, upang magpatingin, upang makabili ng konting tulong. Alam naman po natin, kahit ano pang sabihin natin, ay talagang mahirap ang buhay ngayon at maraming nagbabago. Ito lang climate change. Ay ngayon, ulan ng ulan dito sa atin. Panay ang ulan, araw-araw halos umuulan. Kaya nagbago talaga ang panahon. Kaya kailangan natin mag-adjust. Kailangan natin mag-adjust sa ating pamumuhay. Kailangan natin mag-adjust sa ating mga eskwelahan. Kailangan natin mag-adjust dahil talagang kung hindi nakabalik actually, election pa yata. This is the last time that I was here in summer. Kaya tayo okay, yun lang naman po. At dako, salamat. Thank you very much. Damo nga salamat, mahal na Pangulo. Malugod po naming inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo sa baba ng entablado para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries. Okay, ready po tayo at the count of 3. Okay? 1, 2, 3. Ayan. Damo nga salamat ang pagbisita habungtuhan Santa Rita, Samar, hinigugma namon nga presidente. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Paalala lamang po, manatili tayo sa ating mga upuan hanggang makalabas ng covered court ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po.
bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.